If you live in the moment nga, kung gusto mo chill-chill lang, tapos tinanggap mo naman yung malaking sahod, masasayang lang din kasi baka ilang months pa lang tumigil ka na dyan. Kasi malaking sahod mo tas stress ka. Baka tumigil ka na agad. So sayang lang din. Hello? Hello? Naghihintay ka. Podcast Network Asia. Network Asia. Hello, kumusta kayong lahat? Ako nga pala si Raf. At ako nga pala si CS. At welcome sa Norem Podcast kung saan Norem kami pag-uusapan dahil Hindi naman nawalan. Never. Pang 13 na ata na, pang 12 na ata natin to. Hindi ka pa rin sure. Hindi pa rin sync. So, ayun, may mga pag-uusapan lang kami. Ewan ko kung may current events eh. Tinanong ko siya bago yung recording, medyo parang sinagot niya na hindi. Sabi lang siya ng mga topics. Oo. Merong current events pero parang wala lang. Ano bang tawag din? Hindi yan eh. Sabi mo, irrelevant sa atin. Ano ba yung sinutukoy mo? Yung pagiging groomer daw ni Coco Martin. At saka yung pagkawala ng TVNJ sa Itbulaga. Napaka-irrelevant sa buhay ko yung mga yan. Pero sa first segment nitong podcast namin, magkukumustahan muna kami kung ano mga pinagkabalahan namin for the last week. Pero kung hindi naman kayo interesado, kasi quite frankly, hindi naman ganun ka-interesting yung buhay namin, pwede na kayo mag-skip, maglalagay kami ng timestamp. Ilalagay sa description pag di na busy si CS. Nakikita mo ba yun? Napapansin mo? Kung ipapasok namin kayo sa conversation namin. Kasi ako yung nag-handle ng technical side ng podcast namin. Ako yung nag-edit. Nag-upload. Nag-cut. Nag-upload. Tapos pag na-upload ko, nilalagay ko dun na pansamantala lang na description. Nilalagay ko dun. Magkaka-description pag di na busy si CS. Salagay dun. Pag nakikita na lang din. Ano, may error ba yun pag walang description, tapos isa-save mo na? Hindi ko mai-save pag walang laman. So, naglalagay lang ako ng laman para mai-save ko. Yun. So, pre, kumusta? Anong ganap? Nung past week. Masaya ang past week ko. Dami akong nagawa. Dami akong sinubukang gawin ulit. Yung mga ginagawa ko sa Binangonan. Nagawa ko ulit dito. Yan, nakapagbasa akong libro. Yan, nasimulan ko. Yan nga, Subtle Art of Not Giving a Fuck. Tapos, nasimulan ko rin mag-walking. Naglakad ako dito sa village natin. Sarap na. Daily habit ko na rin yung paglalakad. Actually, nung sinasabi mo dati na nag-walking ka, hindi ko naisip agad na pwede pala. Kasi sabi na nga, nagbabike ako. Tapos ikot-ikot lang. Ang iniisip namin, kunin kaya namin yung bike sa Binangonan. Para dito kami mag-ikot-ikot. Ano bike? Mountain bike. Binili ko lang din second hand din sa kapatid ni Ice. Tapos, wala na siyang bike ngayon? Meron. May bago na siya. May bago kasi. Tapos, yun, pwede pala mag-walking. Ayun, sinubukan ko. Mag-walking, no? Apat na beses ako. Hindi, tatlo kasi umulan. Nakikinig ka ba ng podcast? Or ang pinapakinggan ko pag nag-walking, mga kanta ni Omar B. Mga motivational rap. Ayun. Tapos, try mo rin makinig ng mga podcast. Para kang may kausap habang naglalakad. Tapos susubukan ko naman sa ibang ruta naman. Siguro next week. May ruta na ako tuloy-tuloy. Na dito. Mas nagtatagal ako dito sa isang area o sa loob. Siguro nakaka 5K ako dun. Pag chine-check ko, kasi ang goal ko dapat 10,000. Pero nakaka 8,000 na ako. Pero okay na yun. 8,000 steps. Yun yung binibilang nitong watch ko. Tapos at least 4 kilometers. Pwede na yun eh. 4 kilometers. Mga ilang steps yun? Hindi ko alam. Depende. Pero siguro between 8 to 10. Ayun, basta yung dyan lang ako nag-ikot sa bandang harap. Tapos, yun, marami akong nakita mga bagong na nag-exist pala ang mga tindahan. Ano pa ba? Yun, ang hindi ko lang pala nagustuhan nitong week, yung hindi ako nakapag-open mic. Talaga kasi kulang. May pasok talaga ako ng gabi. Pero sana magawa ng paraan. Ayun lang naman. At yan, nakapagkabit pala ako ng tawag dyan. Wall fan. Dahil sa drill na pinahiram ko. Ayan, hindi na ganun kainit dito. Oo nga, no? Stick pala yun, no? Ikaw man, kumusta ang iyong last week? Parang din eh. Parang same as last week na napaka-uneventful.
sa standard ko. Pero parang similar lang tayo ng mga pinaggagawa for the past week. Din ako, every afternoon nagwo-walking din ako. Kasi nilook forward ko yun palagi kasi doon ako nakikinig ng podcast. Yung malaya akong nakakapakinig. Nakapakinig. Hirap pa. Kasi yung type of work na ginagawa ko, hindi ko magagawa ng passive, hindi passive work. Kumbaga dapat tutok ako. Yung last na corporate na pinasukan ko, autopilot na ako nagwo-work. So, dami ko napapakinggan ng mga podcast. Kumbaga, hindi ko na kailangan isipin yung ginagawa ko. Ngayon, kaya nilook forward ko yung walking kasi doon lang nakakapag-focus ng nice. Ano bang pinakinggan ko? Ayun ulit yung huli natin pinag-usapan, yung commentary ng mga comedian sa mga nila, stand-up nila. Yun. Mga haba kasi, may 5 hours, may 3 hours, ganun. So, hinahati-hati ko. Isang episode yun, 5 hours. Normal yun kay Joe Rogan, no? Normal yung mga ganun. Yung ganun kahabang conversation. Pero pag nakikinig naman ako, 1.5x speed. So, mas mabilis. Ano pa ba? Yung pagbabasa, well, kaya lang, siguro mga 1 hour per day. Mas minsan konti pa. Minsan wala. Tapos sa mga movies, sinusubukan ko makinig ng movies. Manood ng movies ngayon kasi napansin ko ang tagal ko nang di nanonood eh. Hindi ko na kaya umupo para manood. So, ang kasi na tayo, condition na yung utak natin sa fast na sa social media na scroll. Kaya ang hirap umupo para mag-focus. Kahit mga 5 minutes lang siguro na YouTube video, hindi mo matatapos minsan. Ay, may pinanood pala ako. Sige mamaya. Tapusin ko lang to. Ito, last na to. Tapos sinubukan ko, may pinanood akong movie na Tar yung title, T-A-R. English yan. English to. Na pinanood ko lang kasi sinabi ng isang YouTuber na pinafollow ko, na engganyo ko. Tapos, tinest talaga yung yung focus ko eh. Kasi yung first 30 minutes, 2 hours 30 minutes yun sa mahaba na movie. Yung first, siguro 30 to 45 minutes, puro dialogue lang. Walang exciting shots, ganun. Kasi drama yun. So, dialogue heavy yung script. Tungkol sa nag-orchestra. Ano yung tawag na sa gitna ng orchestra, yung nag-lead sa kanila? Conductor. Yan. Tungkol sa ganun, sa babae na may social undertones tungkol sa woke culture, mga ganun. Sa power dynamics ng leader tapos yung follower, mga ganun. So, okay din. As open mic, nag-open mic ako. Yan. Marinig. Ngayon ako nakuha ng slot sa most. Pucha, hirap-hirap kumuha dun. Kasi dati, may set hours pag pinupost yung sign-up sheet. Ngayon, napaka-random hours. Hindi ko natututukan yung Messenger or yung Facebook. So, okay naman. Nag-try ako ng maraming new jokes. Tapos, nag-kill yung dalawa. 3 yun eh. Nag-kill. Hindi ko masabi nag-kill. Basta nakakuha ng tawa. Basta hindi nag-kill yun. Gumana lang. Tapos, na-promote na ako sa Mouse. Paano na-promote? 5 minutes na yung binigay sa akin for the first time. Kasi dati, palaging 3 minutes lang. Tapos na-promote na rin yung pakilala sa akin. Dati, napaka-generic ng pakilala sa akin. Mga lang. One of the hardest working open micers. Pinakamasipag yan dito. Ngayon, promoted na ako sa the reigning champ, mga ganun. Pero laki ng laki ng dinalo. Parang parang graduate ka ng high school tapos nag-aim ka maging presidente. Yun, sa most, tapos tama, yung may itatanong ka pala. Sa poblasyon. May isa ding open mic room doon, yung Wicked Dogs poblasyon. Tapos sinubukan ni Gold, which is yung parang siya yung facilitator, organizer. Producer na din. Nung open mic doon. Sinubukan niyang ibahin. Yung format. Kumbaga, bunutan. Kumbaga, walang listahan ng mga comedian. Yung sequence, ba? Paano? Walang line-up? Walang line-up pala. Yun pala. Walang prepared na line-up. Walang prepared na line-up. Walang gagawin ganun yung host. Ang gagawin lang niya, isusulat niya sa mga papel yung pangalan ng mga open micer. Tapos bubunot na lang. Tapos yung next. Tapos 1 minute lang. Tapos after 1 minute set lang. Ay, we? Tapos, pagkatapos nun, may interview. Similar lang dun sa sa concept ng Kill Tony. Ganun kasi sa Kill Tony na... Hindi ko alam yun eh. Ano ba yung Kill Tony? Yung Kill Tony, podcast, show, na pinapangunahan ni Tony Hinchcliffe, isang stand-up comedian sa States. Tapos, ganun yung ginagawa nila. May mga comedians na magsa-sign up, lalagay nila yung pangalan nila sa bucket. Tapos, pubunot siya. Tapos, magpa-perform on stage. So, 1 minute lang yun. Tas pero 1 minute, paano yung mga... Sige, mamaya na. Tapusin mo na muna. Bubunot. Tapos 1 minute. Tapos 1 minute. Tapos after nun, i-interviewin yung yung nag-comedians. Paano siya nag-come up dun sa mga, na yun, sa jokes, i-roast, kung ka-roast naman yung yung comedian. Ganun. Tapos,
Basta mag-interview process. So, okay din. May potential. Nakikitaan ko ng malaking potential yung show na yun kasi nagkakaroon na nga ng malaking wave yung stand-up comedy dito sa Pilipinas. Okay din na na-introduce na yung mga ganong klaseng niche na mga type of comedy. Sabi niya, alternate na daw yun. So, siguro next week, regular open mic. Tapos yung the next, wala pang pangalan eh. So, ngayon tatawagin lang muna namin, nila na bootleg Kill Tony. Naman na yan. Doon talaga kinuha pala. Yun. Pares kasi. Pero paano yung mga 1 minute? So, hindi ka mag-prepare ng 3 to 5. Pipili ka lang ng isang... Doon nga magsha-shine yung mga magsha-shine doon yung mga one-liner ng mga comedians. Kasi mas marami sila makukuha ang tawa sa 1 minute. Okay din. Yung kunyari yung setup mo 1 minuto hindi ka matatapos doon. Tapos mapapahiya ka lang din kasi tayo na hinihintay nila yung punchline di dumating. Parang si yung isang open micer. Ay, stand-up comic na pala si Marvin Tumon. Congrats pala dyan. May show na siya. Ano yung sasabihin ko? Hard stop? Pag kunyari habang nagsasalita pa, yung una, nagka-countdown pa si Gold, yung 3, 2, 1, tas gaganon. Pero nag-download kami ng app, na-delete ko na. Basta yung horn alam mo yung sa Showtime, yung nag-download kami ng app na ganon. So habang nagsasalita, madidistract yung comedian, yung gaganon, tas mapapahinto siya. Okay din, ganda. Sana masubukan mo. Sana. Hindi na ako pag-open mic kasi hirap ng hirap ng schedule. Sana makahanap ng work na maganda-ganda. Ay, bakit alis ka na ba? Alis ka na ba sa current work mo? Hindi naman. Pero sana makahanap ng work na maganda-ganda. Parang gano'n na nga. Parang hindi pa naman ako alis. Pero kung merong makita, okay akong mabago yung schedule. Mas maganda. Sabay kabig. Natakot. Baka may nakikinig. Hindi, wala naman. May mga nakikinig pala. Shout out ko na nga kasi tagal yung tropa natin na Cool Pals. Tropa ko pala nung college. Si Christian de los Santos. Christian siya? Alam ko dati. Pero hindi ko alam ngayon. Christian yung pangalan niya? Nice. Tapos si Sarah Pascual, yung isang open micer na babae. Lagi siyang nag-share ng yung story niya yung mga podcast ng mga comics. Noren Podcast. Basta yung mga tigas dito din. Alam ko na yung story niya din. So, yun. Ano ba? Anong trip natin ngayon pag-usapan, man? Dapat ikaw nagsasabi sa akin yan. ikaw nakatuwa ka dyan. Hindi, ito nga. Dadako na tayo din sa aming segment na meron kami mga letter senders. Galing sa Reddit. At magbibigay kami ng mga payo. Pero yung mga payo hindi naman siya necessarily nakakatulong. Gusto lang namin magbigay ng insights namin. Gusto lang namin makisawsaw. Makisawsaw. Sa buhay nila. Kaya ito ay kami ang mga walang kwentang source ng payo. Pare. At ito ang bibigyan natin ng payo ngayon, si Okiyo Yunoya. Anong problema ng kaibigan nating may problema siya sa Okinana. Ni Okininana. Meron siyang problema sa trabaho niya. Ito, ang title is Job Title or Salary. So sa title pa lang, parang nakikita na natin yung dilemma niya. Gusto mo basa? Ako na. So, sige ka na. Tumatagal pag ikaw Kung saan napupunta. Okay. Job title or salary? So just to give context, I am currently a senior in MSP IT industry. Ano yung ibig sabihin ng MSP? Hindi ko alam. Pero yung IT alam ko. Ano nga ba yung IT? But I just got accepted on a job role that's more like of a service that helped us in the same field then. The catch, I was offered a 6-digit salary, so it's a huge bump talaga. Sana all. Now, I'm anxious if it's right for me to give up my senior role to go with a new role that might also stress me out kasi more on calls. I'm pursuing pa naman sana cloud role kahit hindi senior basta will handle more cloud infra. Hindi ko na pinabasa ko. Parang kahit pagdikit-dikit din yung mga words na to, gawin yung sentence. Walang nagre-register sa akin na sabi niya dito, I'm pursuing pa naman sana a cloud role. Ang cloud yun sa Kasi meron akong mga friends na IT. Basta sa cloud sila nagwo-work.
Magkano kaya pamasahe papunta dun? Sa cloud sila nag-work, pare. Si Goku ba yan? May idea naman ako, parang cloud, parang Drive, Google Drive, mga cloud services. Ayun, ganun. Kahit hindi senior, basta will handle more cloud napaka-ano naman ito? Napaka-niche naman ito. More cloud infra projects. So this may be a downgrade or backward step of the career path I'm eyeing. But the 6-digit salary is nakakatempt talaga. May you please give me your insight because I'm already confused right now. So, ang major dilemma niya dito. Yung job title, which is yung role mo, yung nagdidikta siguro sa'yo sa kumpanya kung nasan ka. Tapos, yung salary. Kung kaninong puwet na yung himuran. Kakainin ng puwet. Ano ba yun? Sa kanya, magda-downgrade siya ng role pero lalaki yung sahod niya. Kumbaga, mababang posisyon pero mas malaking sahod. Or mataas na posisyon pero maliit lang yung sahod. Wala sinabi mas maliit pero mas maliit din sa potential niya na kitain. At saka yung stress level siguro. Nabanggit niya na. Yung sa next? Yung ayaw niya nung malaking sahod pero yung stress level niya is mas mataas. Ganun para sa current. More money, more problems. Yeah. Pero yung ganun, nababother, ikaw ba? Kung ikaw nasa katayuan niya na sabihin natin, hindi ako makapagbigay ng example kasi wala akong ganyang structure sa buhay ko. Pero sige, sabihin natin, manager and crew na lang. Manager and crew. So isa kang manager sa isang fast food restaurant. Okay ka naman, well-respected ka, na binibigay sa'yo yung naayon na respect ng mga subordinates mo. Ngayon, magano ka, lilipat ka ng ibang fast food, pero ang mangyayari, downgrade ka na bilang crew. Pero mas malaki yung sahod. Tapos, mas stress ka kasi marami kang... Oo, kasi balik ka na naman sa physical work. So, ikaw anong... Ako yung nagtanong. Biglang so ikaw. Wala akong sagot. Dinalik. Tangin na. Yung pinaliwanag ko nung maayos yung tanong. Tapos yung sagot mo sa akin, so ikaw. Di pwede yun. Sige, ako na muna. Sa ano ko ngayon, sa buhay ko ngayon siguro, sa tinatakbo ng buhay ko ngayon, mas gusto ko yung sapat lang na sahod, pero hindi ako stress. Yun lang. Maraming salamat sa iyo. Bumalik tayo sa ating panel. Hindi kasi yung depende siguro sa tao kasi kung ano yung gusto niyang takbuhin ng buhay niya or yung goal niya. Tama, no? Hindi natin alam yung background niya. Kung siya ba yung tapos living in the moment ba siya na gusto niya petics lang siya. YOLO? Yung ganun lang. Meron siyang goal sa dulo. Bawa, meron siyang goal na mag-retire ng maaga. Siyempre, mas kailangan mo ng maraming pera. So, ano ba naman yung magpagtiisan mo yung siguro mga 5 taon, tapos malaki yung sahod, tapos ipon ka lang ng ipon. Tapos mag-retire ka ng after 5 years. Talagang may 5 years. Halimbawa lang naman. Yun lang. Pero sige, natin, himay-himay natin. Magbigay tayo lahat ng possibility. Kasi hindi sila nagbibigay ng info eh. Alam mo yun, nag-fill in the blanks tayo palagi. Itong mga avid fans talaga natin, ang bobobo. Baka kasi hindi talaga nila alam. Na avid fans sila ng podcast. Hindi nila alam. Problema na nila yun. Parang ipaparealize pa natin sa kanila. So na fan kayo dito. Ayun, ano ba? Una, pag-usapan natin yung sa title siguro. Interesado ako dun sa part na yun. Kasi depende nga kung nasan kang katayuan ng buhay mo. Hapit ka ba sa pera? Ikaw ba yung breadwinner? Kasi pag ikaw yung breadwinner, tapos marami umaasa sa'yo, kailangan mo talagang mag-downgrade ng ng position sa buhay. Pero tapos, paano kung yung kinikita niya ngayon is enough na? Hindi, papunta tayo dun, pare. Okay. Kaya nga himay-himay natin. So, pag pag ikaw yung breadwinner, parang no-brainer na yun eh. Na kukunin mo yung mas higher na salary kasi kahit sabihin natin na hindi pera nagpapatakbo sa buhay ng tao, tawag dito, hipokrito natin na sabihin na hindi natin kailangan yun. So, kailangan mo yun kasi marami nabibili yung pera. Hindi yung time, hindi ka makakabili ng oras, hindi mo na maibabalik yun. Pero kapalit nun ng service mo or ng work mo, makakuha ka ng higher salary. Tapos sabi mo pa 6 digits. Parang yun yung parang benchmark ng mga middle class people, yung pag nag-earn na sila ng 6 digits, parang in a way, sasabihin mo, I made it eh. Kasi, kumbaga,
nasa 80% ka na ng mayayaman. Kasi ang dami mahirap dito sa atin eh. At So, saka, ayun. ang daming ganyan sa pag nanonood ako ng TikTok, mga nagpe-flex ng hindi naman pinaflex yung mismong sahod nila, pero na sinasabi nila na paano ako nakapag-earn ng 6 digits, ganyan. Tapos, pero marami ring nagde-debunk na yung 6 digits na yun, hindi nila nakuha na madali. Na parang kailangan nilang kumayod ng 16 hours a day. Di ba? Nung kailangan nilang magsakripisyo ng oras. Hindi na sinasabi. Hindi na nila kailangan sabihin kasi ang social media, fake it till you make it. Pero kung mabalik nga tayo din sa point ko. So, kung ikaw yung nagkataon na ikaw yung breadwinner, marami kang bayarin, nagbabayad ka ng mortgage, ng insurance, ng kung ano-ano pa para sa pamilya mo, sa magulang mo. Kailangan mo kunin yung 6-figure salary. Ngayon, kung hindi naman, kung ano ka naman, ang tawag dun, independent or tawag dito? Bachelor. Pinagpala ka na hindi mo kailangan tumulong sa pamilya. Para sa sitwasyon ko, hindi ako obligado na tumulong. Hindi rin kami inoobliga. Pero may guilt kasi, pero hindi naman tungkol sa akin to eh. So, tsaka marami namang mga Pinoy na ganyan talaga. Pero ako ngayon, kumbaga, last na corporate job ko, mas malaki pa yung kinikita ko dun paminsan-minsan eh. Yun sa last. Depende kasi sa work kung kakayad ako ng pag-freelance. Mas malaki talaga. Minsan sinahod ko ng 15 days yung sahod ko dati ng isang buwan. Pero sa corporate. Pero kasi yun, umahataw ako. Pero yung gusto ko lang sabihin, kung di ka naman ganun kahapit sa pera, kumbaga hindi ko iniisip yung pera ngayon. Kasi nung nasa corpo ako, nag-save ako. Tapos, kumbaga, I got my shit together pagdating sa finance ko. So, hindi ko iniisip yun masyado. Kaya nakapag-focus ako or napapursue ko yung mga dreams ko. Halimbawa yung pagsa-stand up, yung mga ganun. Kasi kumbaga, napakalaking luxury na makapag-pursue ka ng hobby, ng art form on a weekly basis. Nagagawa ko yan kasi hindi ko inoobliga yung sarili ko na kumita na malaki. Tsaka hindi ganun ka-demanding yung... Oo. So, kumbaga, yung title ko ngayon, similar dun sa dilemma mo ngayon. Okay na ako sa ganito. Okay lang ako na walang nakadikit sa akin na title. Basta nakaka-earn ako enough para makasurvive. Tapos, ayun, parang wala na akong dadagdag dun. Ako may dadagdag dun. Para sige. Hindi, tsaka yung sinasabi, yung on the side, hindi naman sa work, umiikot yung mundo mo. Baka meron kang gustong, baka meron kang hobby na gusto mong gawin. Tapos pag tinanggap mo yung 6-digit salary, mawawalan ka na ng time kasi sobrang pagod mo pag-uwi mo ng bahay. Oo nga. Tutulog ka na lang. Wala ka ng time para sa passion mo or hobby mo. So, mas maganda na magstay ka na lang. Kung gano'n na. Pero kung, ayun nga, sabi ni Raf na breadwinner ka at kailangan mo talaga ng pera or, sabi ko kanina, na may long-term goal ka na mag-retire na maaga. Ayun. Tapos wala ka pang naiisip na hobby na gagawin mo ngayon. Doon ka na muna. Siguro yun, sacrifice mo na muna yung mga ilang taon. Yun lang, ang danger lang kasi nun, maituloy ko lang, kapag lumaki na yung sahod mo, parang lalaki na rin yung yung gastos mo. So baka matempt ka na imbis na, halimbawa 5 years ang goal mo na magpakahirap dyan sa mataas na salary. Baka tumagal. Tapos, mas-stress ka lang. In the end, sayang lang din yung mataas mong sahod kasi hindi mo rin nagawa yung long-term goal mo. Tapos, if you live in the moment nga, kung gusto mo chill-chill lang, tapos tinanggap mo naman yung malaking sahod, masasayang lang din kasi baka ilang months pa lang tumigil ka na dyan. Oo. Di ba? Kasi malaking sahod mo tapos stress ka. Baka tumigil ka na agad. So, sayang lang din. Ikaw pare, magkano yung yung ideal? Hindi ideal eh. Magkano yung max mo na sahod para maging masaya? Kumbaga, pag na-reach mo yung sahod na to, parang, holy shit, okay, hindi ko na kailangan. Hindi na ako maghahangad ng mas malaki pa. Ganun. Mahirap sagutin yan Pero syempre, mas malaki, mas maganda. Yun lang. Di naman kasi mangyayari. Kaya pwede ka na magsabi ng random na number. Hindi naman magkakatotoo eh. Iniisip ko sana, bawa 1 million. Pero ayoko rin. 1 million kada buwan. Actually, kung magiging realistic, yung 80,000 naman. 60 to 80, pwede na. Parang, parang ang laki na masyado sa akin doon. Sa lifestyle mo ngayon. Lifestyle ko, cost of living namin ng girlfriend ko. Tapos yung,
kagustuhan ko ng mga material possessions. Sobrang baba lang. Sobrang hindi ako magastos. So, kung mag-80,000 a month ako, parang di ko alam kung anong gagawin ko. Honestly. Pero, yun nga, siguro pag nakaabot ka dun, makakahanap at depende kasi sa control mo. Ayun parang, din eh. Alam ko maano ka eh. Masinop ako sa pera. Tsaka meron kang, ano bang term doon? Yung self-control na kung ano yung lifestyle ko ngayon, kaya ko tong i-sustain kahit gaano kataas yung trabaho ko. Pagdating ng ganun. Hindi ako nag-advance. Ano ba? Nag-upgrade ng cost of living. Yun yung hirap kasi. No? Magastos lang. Yun din. Kasi yung typically naririnig mo sa mga pamilya ngayon, mas malaki yung sahod, mas maraming gastusin. Pero hindi ganun yung nangyari sa akin. Kasi tulad nga sabi ko, minsan may mga buwan na mas malaki pa yung kinikita ko. Dati kung ikukumpara mo sa corporate. Pero nakaka-survive pa rin ako. Ang magastos lang talaga pagkain. Gastos namin sa mga food panda. Yung mga ganun. Parang bawa yung sahod mo ngayon is, bawa may sumasahod ng 20K, ang sapatos mo ay yung mumurahin lang. Mumurahin sa sapatos mo sa mga ganun. Tapos biglang sumahod ka ng nag-40K ka na. Or nag-60, 80 gan. Biglang Jordan na yung sapatos mo. Yung mga ganun. Nangyayari nga yun. Oo, nangyayari. Na biglang, kasi yung alam mo yun, pag may pera ka, hindi ko masabi sa buong mundo eh. Siguro sa, pagdating sa pagiging tao, pag may pera ka, iniisip mo na kung anong gagawin mo sa pera na yun. Ang nangyayari sa akin, halimbawa yung napanalo, yung pot money ko dun sa competition na napanulan ko yung 25,000. Hanggang ngayon hindi ko pa nagagalaw. Kasi wala akong paggagamitan eh. Kumbaga, hindi ko nila lahat, pero karamihan siguro ng mga tao pag nakatanggap ng ganung pera, iniisip na nila kung anong gagawin nila. Ang nangyayari sa akin, hindi ko maisip kung saan ko gagastusin. Kasi wala naman talaga. Hindi ako gumagawa ng kwento. Wala talagang paggagastusan. Siguro sa mga gear, sa mga camera kasi yun yung mga ko. Hobbyist ako pagdating sa mga ganun. So, bumibili ako ng mga gamit. Kasi yun yung nagpapasaya sa akin eh. Ayun. Pero hindi ko iniobligay yung sarili ko na bumili kasi may pera ako. Parang ganun. Kasi pag alam mo, kumbaga, may nagsasabi niyan. Kumbaga, my money needs some spending. Mga ganun. Parang obligado kang gamitin, pinaghirapan. Gamitin mo. Sa akin din. Inalis ko na yung ganun na pag-iisip kasi. Ayun din eh, kung hindi ka naman mahilig talaga sa material. Yun din, yung pagbabalik tayo dito. Gaano mo ba talaga kailangan ng pera? Yun din, bumabalik at bumabalik tayo dun eh. Kasi at the end of the day, peace of mind talaga yung magpapasaya sa'yo. Yung peace of mind comes with contentment. Kailangan mong malaman kung ano ba yung nagpapasaya sa'yo. Papasaya ba sa'yo maraming pera? O nagpapasaya sa'yo yung clear yung weekends mo para makapanood ka ng, let's say, comedy show. Makakanood ka. Kaya mo bang i-sacrifice yung linggo mo kapalit na hindi ka na makakanood ng mga MMA fights? Mga ganun. Ako, alam ko yung sagot dun eh. Pag tinan mo ako, kikita ka ng 5,000 sa linggo pero kapalit na hindi ka na makakanood ng UFC. Sa'yo na yung 5,000 mo, tangin na mo. Okay ka lang. Yun yung mga bagay na nagpapasaya sa akin. Yun yung mga nilulook forward ko. Kaya mo bang tanggalin yung mga yun? Kasi, ganyan, more money, more problems. Mas marami kang magiging paglalaanan ng oras mo. Tapos baka iyan, dahil nga malaki yung sahod mo, i-pressure ka pa nila na mag-OT. Gusto mo ba nag-OT? Kasi alam ko rin sagot doon eh. Ayoko na nag-OT. Ano ba yung sasabihin ako? Nakalimutan ko. Sabihin mo na sa next episode. At ano yung sabi mo? Yung... Gano'n ba talaga kailangan ng pera? Gano'n kailangan ka pera? Ayun, yung... masaya ka bang paano pag mamamatay ka na isipin mo ba yung may isip mo ba yung masaya akong mamatay ng ginawa ko yung gusto ko kasi at least marami akong pera or mamamatay ka na ba't nasa patay na pero basta yun at least yung siguro ang gusto ko lang i-point out is yung magiging satisfied ka kung biglang kinabukasan wala ka na tsaka ayun total tapos na tayo sa pera. Doon naman tayo sa job title, pare. Pag-usapan natin yun. Gaano ba ka-importante sa'yo yung job title? Dinidikit mo ba yan sa pangalan mo yung pagiging manager? Gusto mo yung title mo kasi it gives you power. It gives you pride. Ganun ba? Kasi kung oo, I suggest magstay ka na dyan. Kasi, kumbaga, magiging subordinate ka na naman dun sa next job mo. Although malaki yung salary mo, mafe-feel mo na under ka. As opposed dun sa current job mo na kung yung job title nga yung habol mo, yun nga, ulitin ko, it comes with power, it comes with command kung nasa higher level ka ng corporate ladder. So, binanggit niya na parang pag bumaba siya ng role,
Parang one step backward siya dun sa goal niya. Sa gusto niya mangyari. May goal ba siya? May nilagay ba siya? Hindi naman goal, pero yung dream, teka lang. May senior role kasi I'm pursuing pa naman sa cloud role. Sige. Ayan, sabi niya. Hindi tayo pwede mag-video yung mga long silences na ganito. Nga. Sabi niya, kahit hindi senior, basta will handle more cloud infra projects. So this may be a downgrade or backward step of the career path I'm eyeing. So yun, parang it seems like napaka-importante sa'yo ng title na ilalagay mo sa resume. Kasi tama nga naman kung halimbawa, magkukuha ka ng mas magandang posisyon. Tapos hindi mo na mailalagay sa CV mo or sa resume mo kung magkano yung sinahod mo dun sa last na na work. Ang ilalagay mo dun yung title yung mga role mo, yung mga job description, yung mga ginagawa mo for the team. Kasi kung mag-apply ka sa higher position, titignan nila yun kung sa mapa-internal man na apply or promotion, paglipat ng ibang kumpanya. Tapos merong ganun Halimbawa, nag-supervisor ka dito sa job mo or nag-manager ka, tapos nag-crew ka dun sa sumunod. So pag mag-apply ka ulit ng manager, ang tanong sa'yo niyan, bakit ka nag-crew dito sa most recent mo? Manager ka na dun sa mga previous. Ayun, parang kumbaga i-address mo na lang yung elephant in the room sasabihin. Malaki sahod. Pero siguro ang isipin ng mga dyan ng mga tawag dito, ng mga recruiter. So pera pala yung sa'yo, di ba? So pera pala talaga. Bakit pag ikaw tinanong, hindi ba yung isasagot mo? Siguro dati ganun. Kasi ako, kung ina-eye ko ngayon mas malaki na salary, sasabihin ko yun. Kumbaga, pangit kasi maging hipokrito Kung pwede mo sabihin yun in a professional manner Sabihin mo yun, Kumbaga, if we're gonna be talking practically here, I'll be lying if I said it's not about the money. Kasi it's completely about the money. Tapos palusutan mo na lang, nag-a-apply ka ulit ng Tapos sa dulo, sabi mo, char. Tapos ngayon na-realize ko, gusto ko na pala ng job title. Kasi kung ganun man, kunyari, piliin mo yung higher salary, pero lower sa corporate ladder. Ano ka pa rin naman feeling ko sa little indication na nilagay mo dito sa letter mo sa amin. Parang sapat na yun na yung info dito para malaman ko na magaling ka dyan sa work mo Kumbaga may target ka, may inay ka na position. So pwede mo rin yun gawin doon sa potential mo na work, doon sa 6-figure salary. Tapos I'm sure pag na kuha ka doon, ka na mapopromote ka Pwede nung masipag naman siya. Pero stressful. Pero yun you knew it coming in na magiging stressful yung yung workload mo kasi mas malaking magde-demand na sila sa'yo Ganun yun Pag malaki yung sahod sa'yo, ang laki ng dinedemand sa'yo ng company. Anong tawag sa ganun? Nakalimutan ko na naman tawag. Sabihin mo na next episode. Basta yung responsibilities mo mas mabigat syempre kung mas malaking sahod. So, ayun, any final words para sa ating lang yun depende para sa akin yung depende pa rin sa yun nga, siguro kung isa-sum up ko. Depende sa goal mo kung ano kapag papasaya sa'yo din. Kung pera ba or meron kang gustong makamit in the near future na hindi mo magagawa kapag mababa yung sahod mo. So, yun. Ako pagdating sa ganyan, pipiliin ko yung mas marami kang time sa sarili mo. Mas maliit yung sahod, pero mas marami kang time. Kasi, di ba, yun nga yung sinasabi, palagi, time is the only resource that money can't buy or your most precious asset. Ayun. So, kung kapalit nun, more money, pero less time for you, for your hobbies, for your happiness, kailangan i-rethink yung mga decisions mo pag ganun So, kung ganun mo sinasamba yung pera, kunin mo yung higher salary. Kasi may importante sa ngayon yun. Pero sana dumating yung pagkakataon na piliin mo yung lesser money, lesser salary, pero more time for you. Kasi yun yung ginagawa ko ngayon. And I can attest na sobrang saya, sobrang fulfilling. Totoo. Every day na kumikita ka pa rin ng pera pero na pursue mo yung happiness mo. Ang dami mong time. Pwede kang humilata. Ayun, ulitin ko, siguro nasa privilege ako na position. Tsaka hindi rin ako asam ng malaki. Andun ako sa point na parang hindi ko kailangan masyado ng pera.
Pero ulitin ko, ano lang din, hindi ko magagawa lahat yan. Siguro kung wala yung partner ko. Kasi siya yung sumasalo. Magaling lang ako magsalita dito, pero siya yung ano ko ngayon eh. Siya yung insurance ko. Pero maganda nga yung at least nagagawa mo yung, alam mo, natutunan ko yan nung nag-pandemic din, na huwag masyadong maglaan ng oras sa trabaho. Oo. Hindi naman wag masyado, pero wag mo namang sobrahan. Kaya nga pare, against ako sa mga team building eh. Kasi mag-ano ka naman. Kakasama na kayo Monday to Friday. Gusto nyo mag-enjoy magkasama lang pa kayo, ganun. Kumbaga, hindi doon naikot yung mundo mo eh. Mukha nyo na naman makikita ko. Pero ibang ginagawa nyo. So, ayun. Feeling ko na napiga ko na lahat ng gusto kong sabihin sa situation mo. Given the fact na sobrang vague, sobrang walang kwenta mo magsulat. Pero, eto nga yung, walang kwentang source eh. Nasa sa'yo na yan kung gusto mong pakinggan. Kung ayaw mo, that's on you, pare. At dito sa gantong kasing podcast, di namin alam kung paano tinatapos. Kaya ganito na lang, bigla na lang mawawala.